kung magbibigay sila ng lookout sa BI na wala makakalabas ng bansa, dapat it should be lateral to every possible person, regardless kung official o hindi, contractor o hindi, as long as napapag-usapan, ilagay mo yan sa notification para hindi makaalis ng bayan. Opo. Kasi look, Saldico is out of the country. Kaya bang habulin yan? Yung post ko nga sa Facebook kanina, sabi ko, gamitin ni Marcos Jr., ni President Marcos, ang clout niya with the United States to bring him home para umattend siya ng Senate hearing or di kaya congressional hearing. Kasi some of the congressmen are not even, parang hindi sila receptive na ipatawag si Saldico. Ngayon, paano ipapatawag kung nasa United States? Medical concerns daw. Bakit magbi-medical concern? Ang sa Pilipinas ba, walang mga hospital? O bakit kailangan lumabas ng Pilipinas? Wala bang hospital tayo? Ang dami natin magandang hospital dyan Mas mahal pa nga sa United States kasi dollar yun, peso lang sa Pilipinas, diba? So yun yung sinasabi ko. Medyo nakakainit ng ulo. Ngayon, ang talagang maingay at talagang issue ng bayan na pinaka-prominente, kumbaga, locally and domestically speaking, is yung massive corruption na ngayon ang nakatuon ng pansin ng publiko sa flood control projects. But that is not even the case. That's just one aspect of the whole story when you talk about the massive corruption happening now in the Philippines under a Marcos Jr. government. So kung titignan mo, at syempre, when you talk about kasi infrastructure project talaga, kung corruption pag-uusapan, I'm not saying everyone yung ibang department ay hindi kasama or walang corruption sa kanila, pero when you talk about infrastructure projects talaga, kasama na dyan yung flood control projects. Ang talaga dyan, ang una mong titignan dyan, ang DPWH. At then, saan nakakonect ang DPWH when you talk about infrastructure, especially when you talk about budget? Of course, when you talk about government, ay of course nakatuon at kakabit yan ng House of Representatives. Kasi ako alam ko yan. Bakit? Kasi ang tatay ko is engineer. Nagtrabaho, buong career ng daddy ko is actually sa DPWH, sa amin sa Samar, sa provincial level. So maliit pa lang ako hanggang sa ngayon na tumanda na, medyo tumatanda na, alam ko yung kalakaran dyan sa probinsya namin, which is a reflection of the many other provinces all across the country. So ang similarity is corruption, massive corruption. At saka sa Indonesia kasi, when parang ang kanilang expression of protest, kasi siguro feeling ng mga Indonesian hindi na kaya sa mga salita-salita lang, hindi siguro kaya sa protesta lang na rally-rally, kaya yan, talagang sinusugod talaga nila yung mga bahay ng mga members of House of Representatives nila, yung House of Representatives mismo na building, talagang sinusugod nila at they're demanding actually for accountability. And I think Prabowo, the President of Indonesia and even other Indonesian officials already said that they will bend to the will and to the, kumbaga, yung clamor ng Indonesian public or ng mga Indonesian. So that is what I know. But Prabowo actually attended the military parade in Beijing yesterday. So makikita mo, but I think from what I know and also from monitoring what's happening in Indonesia, ay parang sinabi ni Prabowo na, yung clamor ng mga Indonesians, he will attend to them. So parang ganun. So ibig sabihin, ang protesta at ang expression of dissent ng mga Indonesians sa korupsyon na nangyayari sa House of Representatives nila, talagang malakas at narinig kasi nagbibend ang gobyerno nila. Dapat lang, kasi in a democracy, the power of of the state actually, or the supreme in a democracy is ang mga tao. The people is the supreme in a democracy. So ibig sabihin, ang tulad ni Prabowo na presidente, kung ano ang clamor ng mga kababayan ng mga tao, ibibigay niya kasi yun naman talaga dapat ang kanyang trabaho bilang presidente. Kung hindi na masaya yung mga Indonesians at alam nilang may nangyayaring hindi maganda, din dapat makinig sila sa mga, dapat ang presidente makinig sa tao. So, yun yung nangyayari sa Indonesia, but that is the surface, of course, which is very similar sa Pilipinas, pero hindi tayo umaabot doon sa punto na nangyayari sa Indonesia at the moment, kasi wala namang ganun sa Pilipinas na nangyayari at the moment. So, ngayon, pero parehas tayo ng issue ngayon na dinadala, kumbaga ng mga tao, ang massive corruption na nangyayari across the Philippines
which is, to be very frank, hindi lang yan about flood control. Flood control, kumbaga, ang prominente lang ngayon na nai-expose is the flood control projects. Pero marami pang ahensya ng gobyerno at marami pang infrastructure project na hindi pa na-expose, na also nababalot ng massive corruption. Kaya nga, ang corruption sa Pilipinas, ang crisis natin ngayon on this massive corruption is so far the worst after 1986. Opo. Nagiging epektibo po ba sa mga nakalipas? Kasi sabi nga natin, hindi ito first time, no? And in fact, sa Thailand din, sa ibang bansa, sa Cambodia rin, dito sa Southeast Asia, marami talagang mga massive na mga kilos protesta. Nagiging matagumpay po ba na yung sigaw, hinaing ng taong bayan yung nasusunod? Sa ibang bansa, sa ibang cases, like for example, in Thailand, napalitan ang kanilang prime minister. Hindi na si Sinawat. Iba na. Because the Supreme Court ruled na may ginawa siyang mali. Kaya napalitan. In Indonesia right now, from what I know, Prabowo already said na, okay, hindi na. Wala na yung mga extra at sobrang luxurious na mga allowances or whatever na additional benefits para dyan sa mga House of Representative na members. Actually, nagsalita siya on that eh. So, but of course, it's a transition. Ang tanong ko sa Pilipinas, nakikinig ba ang gobyerno? Nakikinig ba si Marcos Jr. sa hinaing ng mga tao? Yan yung tanong. Kasi at least sa ibang bansa, mayroon man silang mga tinatawag mong political mobilization or protest and clamor from the people. May result. Nagkakaroon ng change. Or to certain extent, yung clamor ng mga tao nangyayari. Kasi look at Thailand. Thailand right now is already, may bago na ang kanilang PM. Sa Indonesia, feeling ko it will subside kasi ang presidente nila, I think, is listening to the clamor ng mga nagpuprotesta. At saka medyo ma-intensive na eh. Pero sa Pilipinas, ang tanong, may nangyayari ba? Kasi sa akin lang, Admar at saka MJ, tignan mo ang nangyayari sa social media pa lang or kahit sa mga reports. Wala pang nakukonvict, wala pang nakakasuhan, wala pa rin na-jail. There are congressional investigation or hearings going on both in the Senate and in the Congress, but look, ano ang nangyayari doon? Either nakaalis na sa Pilipinas yung dapat masalang sa isang congressional hearing. Asan si Saldico? Kasi Saldico is in the middle of all of this controversy kasi siya yung Appropriation Committee Chair nung last Congress at saka maraming allegations sa kanya. Pero where is he? He's in the United States, out of the blue. Akala ko ba nag-issue si Secretary Vince ng kumbaga anong election niya sa BI na walang makakalabas ng bansa, hindi pala yun extended sa mga alleged na mga elected officials tulad ng mga congressmen na kumbaga napapag-usapan publicly na baka kailangan isalang sa hearing at sa investigation kasi baka may kinalaman sila. So hindi extended yun. Extended lang sa contractor yun. Yung yung parang announcement na parang look out sa para hindi makalis ng bansa. Pero hindi. It should be extended to all possible alleged people na napapag-usapan publicly or even privately na kasama or kailangan isalang sa investigation dahil baka they are part of those people na may kinalaman at accountable sa nangyayaring massive corruption in government, both in the executive or even because the Department of Public Works is involved and even the House of Representatives, even the Senate kasi may mga nami-mention na pangalan na lumalabas na tumanggap sila ng donation. May mga ganun eh. So, dapat ang extension, ang tinatawag na wag makalabas ng bansa, extended to all. Hindi lang dun sa contractor. Alam mo, pagdating dito sa mga infrastructure project, ang contractor, alam ko yan, kasi my dad work in the DPWH, Engineer 3, medyo mataas ang posisyon sa DPWH sa amin. Wala na, patay ng daddy ko Pero alam ko to kasi anak ako, lagi akong sumasama kahit bata pa ako sa mga inspection niya sa mga projects. And on this, bata pa ako, I was a kid, I was exposed to this. Tawag nito, and at the same time, to certain extent, ang dad ko, 1 year before siya na matay dahil sa COVID, tawag nito, nag-contractor din. So alam ko at nakikita ko kung ano yung kalakaran dyan. Ang mga contractors,
Isa lang yan sa dapat mong investigan. Marami dyan, from district engineer up to the level ng engineer nag-i-implement ng project sa DPWH. Tignan nila yung paper trail, tignan nila yung money trail, makikita nila kung sino ang mga tao na dapat nilang ipatawag sa congressional hearing or sa Senate hearing. At kung magbibigay sila ng lookout sa BI na walang makakalabas ng bansa, dapat it should be lateral to every possible person, regardless kung official o hindi, contractor o hindi. As long as napapag-usapan, ilagay mo yan sa notification para hindi makaalis ng bayan. Opo. Kasi look, Saldico is out of the country. Kaya bang habulin yan? Yung post ko nga sa Facebook kanina, sabi ko, gamitin ni Marcos Jr., ni President Marcos, ang clout niya with the United States to bring him home para umattend siya ng Senate hearing or di kaya congressional hearing. Kasi some of the congressmen are not even, parang hindi sila receptive na ipatawag si Saldico. Ngayon, paano ipapatawag kung nasa United States? Medical concerns daw. Bakit magbi-medical concern? Ang sa Pilipinas ba, walang mga hospital? O bakit kailangan lumabas ng Pilipinas? Wala bang hospital tayo? Ang dami nating magandang hospital dyan Mas mahal pa nga sa United States kasi dollar yun, peso lang sa Pilipinas, diba? Opo. So yun yung sinasabi ko. Medyo Opo. nakakainit ng ulo.